let's talk about the common facts. No? So kasama ba sa mga pag-uusapan, establishment of common facts? For instance, na si Sara Duterte talagang humarap sa isang online press conference ng 10 oras ng gabi, madilim yung background, pinagmumura. Nagsalita ng mga ganitong kataga. Kasama yun sa pre-trial. At hindi splice ng video. Or hindi siya Well, invento, hindi siya AI. supposedly. So sa bahagi ng House prosecution, bahagi po yun ng sinabit nating facts and proposed stipulations. Kasi po ang nilagay natin sa pre-trial brief no ay yung nalagay na stipulations in the Sabalia et al. Complaint, in the Cabrera impeachment complaint, and pati sa articles of impeachment, nakalatag naman yun, clear po yun. Whether that is something that VP Sara's legal team would like to admit is something siguro na up in the air pa. Kung sa pre-trial brief po, ang nakalagay po doon na ina-admit nilang facts ay yung nakalagay po sa answer na sinabit nila sa House Committee on Justice and even yung petition they filed with the Supreme Court. And they were focusing more no sa pag-atake ng jurisdiction, ng authority ng House, to conduct the hearings that it was conducting. Now, for us, no, has been answered long ago. No, meron po at kayang-kaya na gawin yung ginawang pagsisiyasat. So, I think what would happen is at the trial, no, that's something that the VP legal team will put into question and kailangan i-prove. Na for us, hindi naman challenge dahil clear naman po yung proof. Yun ang iniisip ko, no? Kasi ang dami po nakapanood nun eh. Para naman tayo naglolokohan pag sinabi nating hindi niya sinabi yun at hindi yun AI. Hindi ba dapat ang pagdidebatihan na lang doon, does that constitute an impeachable offense? Yung ginawa niyang pagmumura? Or does that constitute a grave threat? Hindi ba? Hindi ba dapat yun po yung pagdebatihan? Hindi yung whether AI ba yun o hindi, whether peke yung video, whether in-splice yan para pagmukhang masama yung vice presidente. Kasi napanood naman po natin lahat yung video. Sir Christian, may term po yung mga Gen Z sa ganyan. Tawag Ano? po parang ginagaslight tayo. Okay. Alam ko pa yung term na yun. Okay. Hindi nga, tama, di ba? Kasi tama kayo, di ba? Maraming nakapanood, streamed, it's in not only public record in the sense that it is on official channels in the government, di ba? Pero go to YouTube, you can watch it by yourself. No, the NBI released a report which found no that there is no tampering with artificial intelligence doon sa videos na yon, which happened live. And siguro to add po, in bahagi ng inadmit sa House Committee on Justice hearings ay mga affidavits from reporters that were in the Zoom room, no, and talk na nakatanong and nasubaybayan yung live. And even the next day, no, VP Sara validated the existence of that press conference and the things she said. So ako, yes, dapat pag-usapan na lang natin yung substance of the matter. What she said, is that an impeachable offense? Because that should constitute grave threats. No, grave threats is a crime under the revised penal code. No, should it fall under other high crimes as per provided sa grounds of impeachment? Dapat ganun yung discussion natin. Pero no, we have to take time, maybe hours pa yan, hopefully not, no, para bigyan ng proof itong something that should already be publicly acceptable, publicly, general knowledge na. So that's what we're looking out for actually. Nakikita natin na larangan to na the VP legal team will do its best to drag out this entire process. And at the end of it, may mafafatig na tao. Syempre, hindi exciting yung 8 hours or whatever or 5 hours of court proceedings. Some people will really tune it out. So, aside pa to sa challenge of misinformation and disinformation, di ba? Kaya dapat talaga all in, locked in, tayong lahat, yung kabataan, sa pagsiyasat ng mga nangyayari. Okay, maganda yung binanggit niyo po, ano? The possibility that they would make this very, very boring, drag this out para mawala ng gana yung mga tao at isipin, nag-aaksay lang ka ng oras dyan, no? Mas importante yung ibang mga bagay na dapat tutukan. How do you intend to deal with that? And number 2,
Totoo yan, no? Yung issue po ng misinformation at saka disinformation. Kasi sa pagtingin ko lang po, no, isang pwedeng strategy nila dyan, kung kulang yung ebidensyang ihaharap nila, hindi nila ma-refute yung mga allegation doon sa impeachment court mismo, doon sila babaling sa court of public opinion, sa social media. They will try to reshape the narrative, palabasin na siguro kinakawawa yung vice presidente at nag-aaksaya ng oras itong mga senator judges, itong mga miyembro ng kongreso. Tapos, hoping na yung public pressure maramdaman ng mga impeachment trial judges. And then siguro, baka i-acquit yung vice presidente without necessarily looking at the strength or weakness of the evidence. So how do you intend to deal with that as a prosecution team? There's a disinformation, and number two, yung possibility na gawing very, very boring yung proceedings para mawala ng gana yung mga tao. Sa unang question niyo po, Sir Christian, we want to engage with civil society. No? Hindi lang yung NGOs, pero civil society din po, for example, mga TODA, no? Mga JODA, na sa downtime naghihintay, nanonood. And no, maaaring lapatan ng disinformation in real time, yung napapanood nila. Ganun na yung larangan eh. So, we're hoping, no, and we're pushing, no, for watch parties, no, hindi lang ng kabataan and SK or sa classrooms, pero wherever there are public gatherings. Sana maging proactive tayo sa pagsiyasat ng katotohanan, no? We're connecting with leaders all over the Philippines to try to be present in community spaces para makapag-discuss in real time habang the impeachment proceedings happen. Siguro yun po, against disinformation, against making it boring, no? Kailangan talagang may real-time engagement. And ako po, as a political science student, no, ang interest ko rin din dito ay sana paglabas ng impeachment proceedings kasi tatapusin natin to with definitiveness, 'di ba? Na mas engaged and mas politically participative yung citizenry natin. Paano kung i-drag out nila yan, gawing very boring, no, para tabangan yung mga tao sa panonood or sa pagtutok? Yung basically gawin natin, how are you preparing for possible dilatory tactics? Yes po. Sa bahagi ng prosecution panel, no, ready po sila na kapag may ganong line of questioning, meron silang objection, etc. na pwedeng i-introduce para po we get back on topic. Pero sa bahagi ng mamamayan na definitely mas mangyayari, yun po, yung watch parties, yung engaging with leaders who can provide that explanation in real time. So tayo po, sana po, tuloy-tuloy din yung pag-report natin, yung end of day analysis natin. That's why Facts First is so important. And even in Congress TV there will be similar engagements yung bago yung trial na times, which is like 2 p.m. 3 p.m. no, and then after meron pong analysis. Okay, meron pa po ako isa ipupush dyan, no? Meron ba kayong technical assistance na binabalak kunin? For instance, sigurado magdodoble, if not magti-triple, yung onslaught ng mga troll farms. Ngayon pa lang, dito sa discussion po natin nakikita na ako mga trolls So, alam natin that they exist. The infrastructures of disinformation are there. Pero on a technical aspect, meron ba kayong ini-engage na siguro tulong o assistance coming from experts on how to counter this disinformation structures or infrastructures? Well, sa bahagi po ng prosecution panel, wala kaming parang specifically in-engage. Pero po, two things. No? Una, on a personal capacity and siguro organizational capacity as not a spokesperson. We talk with Vera Files and other platforms like Rappler, no, kung paano po ba tuloy-tuloy na nagagawa nila yung gawain nila and nalalapatan in real time yung happenings so as to unahan yung disinformation channels. So una po yun, and ikalawa, well, the House has actually pushed for legislation para ma-curb yan,
So it's legislation, it's a bill, so it's not law yet. For example, yung Freedom of Information Bill, no, that should strengthen our civil society, our journalism partners and media na magawa yung gawain nila and disempower less yung mga disinformation channels. But there's also, for example, the anti-disinformation bill na, factually pinasa, pero kami po, this representation, well, meron po tayong critic doon dahil po may foresee tayong baka gamitin against critics of government. Nonetheless, I'm just reporting that it exists. And gusto natin Actually, i-engage critically yung mga ganitong endeavors. actually, kinakabahan tayo dyan sa isinusulong na panukalang batas po dyan sa inyo sa Kamara. Yes Kasi po. Ako din po. magde-devote po ako ng isang episode dyan dahil hindi po pwedeng knee-jerk or driven by personal anguish or discomfort on the part of certain legislators itong pagle-legislate ng isang batas laban sa fake news, laban sa disinformation. Kasi And baka if I po may, mas makasama pa. Go ahead po. just an aside, no, Sir Christian, yung critical tayo is yung role of government in identifying, or helping to identify what is the truth. That's very dangerous, diba? Correct. So, ayaw natin na may role na essentially shifting yan kung sino man yung political force na nasa loob na magdikta, no, or makapagdikta ano yung katotohanan at ano yung hindi katotohanan, 'di ba? So we should let the people, and we should let measures of accountability that we have, no, and lalo na yung accountability measures against social media giants be capacitated and strengthened, so as lahat tayo may discernment for what truth is. Mas ganun po. Opo. Lastly, Congresswoman, ito kasi binabanggit ko, kaya ako po pinupurso yung binanggit yung problema sa disinformation. Wala na sabihin misinformation kasi talagang maglalabasan lalo yung mga May demonyo, yung intent mga kasi talaga. saka yung mga walang iya, lalo pag gumulong na po impeachment trial. At example, very concrete. Alam natin na uutay-utayin yan yung magiging proceedings, di ba? Kukuha ng isang quote, sagutan, pagdidikitin, tapos gagawing vertical video, meron magsasalita, magkokomentaryo, iba gagamitin nila AI voice. So, that single video, no? Sabi natin 30-second video, that can actually shape the whole narrative of an 8-hour proceeding. Pwedeng targetin yung isang specific na senator judge na maayos yung tinutumbok, pero siguro para ma-discourage siya, tatargetin namin to. O kaya pwedeng ipahiya isang miyembro ng prosecution team. Sabihin, talagang nakakalamang na po yung kunwari, palabasin nila during the duration of the trial, talagang lamang na lamang yung vice presidente. Base rito sa mga ganitong videos, tapos magugulat sila. Mararamdaman ngayon ng judges, parang yung nag-shift yung public sentiment, no? Baka ma-pressure kami. I mean, how are you preparing for this? Very concrete yan, yung mga ganyang videos. Malaking impact po niyan. Siguro very simply, unahan natin sila. No? Unahan natin na mag-release ng, well, I hate to say the word content, pero mukhang ganun, no? In our own platforms. And fairly, no? Ano yung point na gusto nating itawid, no, in an argument or in a clash, if that happens, no, between parties, so as to dissuade, no, kung ano man yung gustong gawin ng isang disinformation channel. Siguro I'll be the one to admit na ang unfortunate talaga na very powerful yung disinformation channels. I say, nauunahan natin, pero in reality, grabe yung buhos ng resources para mangyari yung spread of disinformation as it is happening now. Pero meron essentially yung ating mga prosecution panel members, yung communications teams na i-beef up para makapacitate na gawin ito. No? Yun naman po yung gusto nating mangyari, na hindi lang sila nakaharap legally, no, pero paano natatranslate yan sa pinakamabilis sa mamamayan. And also, paano na-engage yung mamamayan na gawin din yon. Na so, lahat po ng kabataan, kung narinig ako, ready na po natin sana yung ating TikTok skills natin. We're going to need every ounce of attention and talent na kaya nating i-dedicate not only to the pursuit of truth that we're doing, no, pero para yung accountability measures that are here, no, maximize natin.